Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos namin buhay. Pasalamat kami, Ama, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pribilehiyong ito na muli mo kaming dinala sa lugar na ito upang pakinggan at isabuhay ang iyong salita. Lord, sa oras na ito, dalangin ko po, Ama, na itago niyo po ako sa inyong likuran, na makita kayo, Panginoon, sa aking harapan. At sa mga makikinig, dalangin ko rin po, Ama, na patuloy na tumimo sa kanilang puso't isipan ang iyong salita at magamit din ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning. Good morning. Batiin naman natin ating katabi ng magandang umaga, kapatid. Ayan. So, sa bawat araw ng ating buhay, marami po tayong magagandang nagiging karanasan, na magagandang bagay na nararanasan natin sa araw-araw. So, even sa ating buhay, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. So, simula sa ating pagising, ang pagpapala ng Diyos ay nandoon na sa ating mga buhay. So, napakabuti ng Diyos sa ating buhay sapagkat siya ay nariyan saan man tayo naroon. Ngunit ngayong umaga po, pag-aaralan naman po natin yung ating kinakatakutan sa buhay. Ano ba yung ating mga kinakatakutan sa buhay? Kadalasan din sa atin, lagi nating napapakinggan at kung paano magmahal ang Diyos. Lagi nating napapakinggan every time na magpunta po tayo ng church, every time na nag-attend tayo ng prayer meeting. Kadalasan po na napapakinggan natin yung patungkol sa pagmamahal ng Diyos, yung grace ng Panginoon at yung mercy niya. But we cannot understand, we cannot enjoy those until we cannot understand who God is. So, we cannot understand if we do not talk about fearing God. So, hindi natin mas maunawaan yung pagmamahal ng Diyos at kung sino ang Diyos kung hindi natin pag-aaralan ngayon yung kung paano magkaroon ng takot sa Diyos. So, what does it mean, the fearing God? So, ano ba yung word na takot or fear? Sa definition of fear, sabi dito, an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or to treat. Ibig sabihin po, ng definition ng pagkatakot, hindi ka nais-nais, nararamdaman ng isang tao, yung hindi ka nais-nais na pakiramdam na yung emotion or dahil sa kanyang paniniwala sa isang tao. So, something nagkakaroon, dahil sa takot, nagkakaroon ng kapamakan dito. At kadalasan po sa pagkakaroon ng takot ng isang tao, nararanasan yan sa nagkakaroon ng karamdaman sa ating pangangatawan. Pag ang isang tao po nakakaranas ng karamdaman sa kanyang katawan, unang-unang nafe-feel niya ay ang takot. So, ang takot po ay isang importante sa isang tao ang magkaroon din ng pagkatakot. So, it is natural to the people. So, ano ba yung ibig sabihin ng fear sa pagkatakot sa Panginoon? So, the fear God means that we have begun to understand who God is. So, that is kailangan nating maunawaan kung sino ba, ano ba, bakit ba tayo matatakot sa Diyos? That is a creator of the universe. So, siya yung may lalang ng universe. So, He is our Almighty One. There is none that opposes Him. So, siya yung pinakamakapangyarihan, walang ibang walang ibang pwedeng lumaban sa Kanya. So, He is alone sovereign overall, and in the one of worlds, all things together. So, siya yung, kung bakit dapat natin siyang katakutan, dahil siya yung may hawak ng buhay ng lahat ng may buhay sa mundo. So, when we begin to understand about how holy, awesome, and powerful God is, that is the perfect righteous. So, para lubos nating maunawaan ang kanyang
ang ating pagkatakot sa Diyos, makikita natin na siya dapat nating katakutan dahil siya lamang ang perfect and righteous God. And alam naman natin na siya ang pinakamakapangyarihan Diyos. Kaya naman ang tamang response natin sa Kanya ay magkaroon ng takot. So because of His holiness, He cannot tolerate sin. So dahil sa Kanyang pagiging banal, hindi niya itinotolerate na ang mga kasalanan. So due to holiness, sin must be judged. So, magkakaroon ng judgment sa sino man magkasala. So sa text po natin pag-aaralan, meron silang mga magkakaibang kinakatakutan. Sa Genesis chapter 31, meron po silang mga karakter o bagay na kinakatakutan sa kanilang buhay. So, ngunit sa pagdaan ng panahon, lubos nilang naiintindihan ang tunay at dapat nakatakutan sa lahat ng kinakatakutan. So, meaning, fearing God removes all other fears. So, dito po sa ating pag-aaralan, malalaman natin kung anong klaseng takot ang kinakatakutan nila at maaaring kinakatakutan din natin sa panahon ngayon. So, buksan po natin ang ating Biblia. Sabi dyan, the question is, what kinds of fear do you have? Ano ba yung kinakatakutan o ano ba yung klase ng kinakatakutan na meron tayo? What kind of fear do you have? So, first is fear of Laban. So, dito po pag-aaralan natin yung karakter ni Laban na kinakatakutan niya sa kanyang buhay. So basahin po natin sa Genesis chapter 1, verse 22. Sabi diyan, makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Sinama niya ang kanyang mga tauhan at tinabol niya si Jacob. Ilabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pakaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang, huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda doon si Laban sa kaburulan yun ng Gilead. So dito po, ano ba yung kinakatakutan ni Laban? So unang-una po, ang kinakatakutan po dito ni Laban, first yung mawala sa poder niya si Jacob. Kaya gano'n na lamang po yung habol niya kay Jacob that time kasi takot siya na mawala sa poder niya si Jacob sapagkat si Jacob po ay pinagpapala ng Panginoon. So, alam naman natin, kung matatanda natin, sa simula pa po, bago siya dumating kay Laban, si Jacob po ay nakaranas na ng pagpapala sa pamamagitan ni Jacob. So, kung bakit ganoon na lang yung desire niya na habulin si Jacob dahil takot siya na mawala ito sa poder niya kasi alam niya na sa simula pa lang si Jacob po ay pinagpapala ng Panginoon. So kung ating matatandaan, bago pa makarating si Jacob, binasbasan po siya ni Isaac, ng kanyang ama na si Isaac. Kaya si Jacob kahit saan man pumapunta, pagpapalain ang bayan na kanya pinupunta. So sino man ang tumanggap sa kanya ay pagpapalain. So pangalawa po doon na kinakatakutan ni Laban ay ang kinakatakutan niya yung pawala ng kayamanan. So dahil sa kasakiman ni Laban sa kayamanan ay nagawa niya manipulain si Jacob para mas lalo pang lumago at tumunad ang kanyang kawan. So dito po dahil alam po ni Laban na si Jacob po ay pinagpapala ng Diyos at dahil meron itong gusto sa kanyang anak, ang ginawa niya po, minapulaan niya si Jacob. Minanipula, ayan. Nabilot ako diyan. Minanipula po ni Laban si Jacob during that time para din sa kanyang pangsariling interest. So ano pa yung karakter dito ni Laban? Siya po yung manipulating others by his benefit. So minamanipula niya yung tao para sa kanyang pangsariling benefit. So isa pa sa karakter ni Laban, siya ay
unwilling to admit to wrongdoing. So, hindi siya willing na gawin or yung mga tanggapin sa kanya yung mga maling pagkakamali niya. Isa pa po sa karakter po ni Laban, siya po ay benefited financially by using Jacob, but never fully benefited spiritually by knowing and worshiping God of Jacob. So, dito po, ang gusto niya lang po talaga kay Jacob, kung bakit gusto niyang manalagi palagi sa kanya si Jacob ay dahil sa financial benefits. Hindi siya umiisip ng spiritual, kundi ang gusto niya lamang ay yung kasaganahan financially kay Jacob, kasi alam niya na si Jacob po ay pinagpapala ng Panginoon. So, ano po ang makukuha nating aral po doon? So, ano ang ibig sabihin nito? Huwag po natin manipulahin ang Diyos sa panahon natin ngayon dahil lamang sa ating mga pangsariling kagustuhan o nais o kaya kapakanan. Bilang isang Kristiyano, ay dapat magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon na huwag nating gawin huwag nating maging ang Diyos ang maging alipin o kaya magpakumbaba ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay mapagpala. So, marami kadalasan sa mga Kristiyano, pero pinapanalangin nila ay yung mga pagpapala sa buhay nila. Nakakalimutan nila na yung pagpapala sa kanila, the way sila pinagpapala, nakakalimutan na nila ang Panginoon. So, minamanipulate nila ang Diyos dahil sa kagustuhan nilang, dahil sa pangsarili nilang kagustuhan. So, huwag din nating manipulate ng Panginoon sa kabila ng mga pagpapala niya sa atin. Dahil maaring mawala tayo sa kanyang presensya. So, magiging manipulator natin siya, hindi na tayo nagpapasakop sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang gusto nating magpasakop sa atin. So, maling kaisipan po ang ganong bagay. Dapat bilang isang Kristiyano, matuto po tayo maghintay at maghintay sa kanyang kagustuhan. So bilang Kristiyano, ang dapat nating katakutan ang mawala sa presensya ng Diyos. So katulad ni Laban, nakapokus na po siya sa pagkamal ng kayamanan, pagkamal ng pansariling interes at pagpapalago ng kanyang kawan. Nakakalimutan niya yung spiritual na mas dapat tuunan niya ng pansin, kasi yung mismong pagpapalan dapat niyang bigyan ng panahon para pagpalain siya. Minsan, kadalasan sa mga tao ay mas inuuna yung nagkakaroon ng maraming oras sa negosyo, sa trabaho, nakakalimutan na bigyan ng panahon ang Diyos. Dahil ang Diyos, unang-una sa lahat, ay nanalangin tayo at humingi sa Panginoon ng mga pagpapalang ito. So kaya po, dapat po ay ibalik natin sa Panginoon ang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang nating natatanggap. So kaya kapatid, huwag mong hayaan na maputol ang connection mo sa Panginoon na nagbibigay ng pagpapala kaysa sa pagpapala. Bigyan mo ng oras at panahon din ang magpuri sa Panginoon. Minsan, dahil sa kabisihan natin sa mga kayamanan natin, minsan nakakalimutan natin na mag-attend ng worship. Minsan, nakakalimutan natin ibalik sa Panginoon yung time para din sa Diyos. So, huwag mong hayaan na maubos ang oras mo sa mga makamundong pagnanasa. So, ganun po yung karakter ni Laban. Huwag po nating huwag po tayo maging manipulator, kundi tayo matuto na maghintay sa Panginoon. And huwag natin hayaan na manipulahan din tayo ng mundong ito para mawaran tayo ng connection sa Panginoon. So, pangalawa po, ano po what kinds of fear do you have? Pangalawa po dito na karakter ay yung takot ni Jacob. Sabi dito, dahil sa sinabi ni
sinabi ng Diyos sa kanya at ang pinananubik ni Jacob. So basahin po natin muna sa Genesis chapter 31, verse 31 to 42. Sabi dito, sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang narito ang mga kamag-anak natin, tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Ayan nga, hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng Diyos-Diyosa ni Laban. Inalughog nga ni Laban ang tuldan ni Jacob ang kay Leah at gayon din ang sa dalawang aliping babae. Ngunit, hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos, umasok din siya sa tuldan ni Raquel, ngunit naitago na nito ang Diyos-Diyosan sa upuan niya na nasa likod. Ang likod ng kamila at iyon ang kanyang inuupuan. Hinalugog ng mabuti ni Laban ang buong tulda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo sapagkat ako po'y mayroon. Ngayon, patuloy na naganap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. So dito po, ano yung takot na nakikita natin kay Jacob? Natatakot na sa kagustuhan niya na sinabi ng Panginoon na bumalik ka na sa iyong ama dahil sa kasabikan niya, sa pananabik ni Jacob na makauwi siya sa kanyang ama na si Isaac. Nagkaroon ng takot si Jacob na baka sa pag-aakalang baka magalit ito at hindi na pa pumayag si Laban na isama ang kanyang mga anak. So yung takot dito ni Jacob, yung fear of losing someone o yung dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, natatakot siya na baka mawala yung kanyang mga mahal sa buhay. So bukod po dito, nagkaroon ng issue si Laban kay Jacob. Ito po yung inakusahan ni Laban na kinuha o ninakaw sa kanya yung mga Diyos-Diyosan. Kaya ganun na lamang yung paghabol ni Laban sa kanya. So another na reason kung bakit gusto niyang habulin si Jacob ay dahil sa Diyos-Diyosan na ninakaw ni Jacob. So ngayon kung sabi niya doon, ngayon kung makita mo yung Diyos na sa sino man sa kanila ay dapat mamatay at hindi alam yun at hindi alam ni Raquel na kinuha yun, ay hindi alam ni Jacob na kinuha pala yun ni Raquel. So hinalugog ang lahat ng kanilang mga tulda, ngunit ni isa man na dito ay hindi nakita dahil nga ay itinago na ito ni Raquel. So kung mababasa po natin dito, yung desire ni Laban hanapin, halos inubos niya yung gamit ng kasamaan ni Jacob. Subalit kahit ni Isay wala siyang nakitang ari-arian o kanyang Diyos-Diyosan. So saro po digdi, pigpapaling po digdi na ang Diyos-Diyosan nila digdi ay day po na nanagiginibo. Kasi nga po, kung isip po nindo na sa Diyos-Diyosan digdi, tinukawa pa ni Raquel. So nakita sa panahon na kung isip ng tabo baga, sa panahon during the time, kapag ang sarang babae dinodugo, ang tingin sa kanya ay marami. So tapos, yung Diyos-Diyosan ni Laban, tinukawan sana ni Raquel. So dito po, ikapaling na yung Diyos-Diyosan niya ay useless. So Diyos niya, so ibig sabihin, dito po, sa madaling sabi po, so Diyos-Diyosan digdi ni Laban na pigahanap niya ay walang kapangyarihan, umalis lamang doon sa kinaupuan ni Raquel. So anong ibig sabihin po nito? Ito yung sinasabi na pag ang sarong bagay o bagay na pinagmamayabang ang sarili nilang Diyos-Diyosan, digdi po pigapailing na sa inda na humiliated. So ibig sabihin ay
walang nagiginip, walang kakayanan, mapapaya lang sila kasi wala naman may tatabing sa indang ito. So kasi wala man po na kapangyarihan ng Diyos-Diyosan nila. So doon piling na yung pighahanap ni Laban sa kay Jacob ay wala man talagang buhay. So meaning, representative din na ang Diyos-Diyosan niya, bako talaga ang Diyos. Kundi yung mundo, ang labos na niya is makamundo na pagnanasa. Ngunyan, dahil sa wala man po si Laban na nahiling na Diyos-Diyosan sandan, nadagit si Jacob sa kanila. So ngunyan, digdi po, pigpapiling talaga ni Jacob na wala talaga siyang bigigipong maraot. So, bilang saro na may pagsunod sa Diyos, pigpapiling niya talaga digdi na wala siya pigigibong maraot kay Laban. So, pigpapiling niya na dahil niya talaga pigibo ang okasyon niya ni Laban. So, pigpapiling po digdi na mas siguraan mo takot niya sa pag-stay niya kay Laban, tapos takot na mga nangyayari sa buhay. Mahiling tapo na dahil siya pinababayaan kan Diyos. Kung hiling tapo baga, igwa siyang takot kay Laban dahil sa akusasyon sa kanya. Pero dahil nalabanan niya ito kasi nga wala man siya pigigibong masama kay Laban. So mahiling tapo na dahil siya pinabayaan digdi kang Diyos. Mas kung isip mo nga niyo po, dapat mahiling ito kan Diyos. Pero dahil sa paggabay sa kan Diyos, dahil hinayaan na may mapahamak sa inda. So mahiling po digda pagprotekta kan Diyos sa buhay ni Jacob. Pero dahil nga sa nangyari, nagkaigwaman siya takot, pero ang pigigibon niya, totoo ang pigsabi niya na dahil man siya nagutik. Ibig sabihin po, nag-stand siya sa sarili niya na yung pigkakasunsun sa kaya ni Laban ay walang katotohanan. So, aside from that po, posible po na kung bakit inalis yun ni Raquel doon kay Laban, ay wala man po talagang saysay itong Diyos-Diyosan ninda. So, pinagapunto po doon ay humiliated talaga yung Diyos-Diyosan ni Laban. So, wala man talagang laging ito sa buhay ni Laban. Maski ito po ang naging Diyos-Diyosan niya sa buhay niya. So, akala kasi ni Laban, iyon po ang magbibigay sa kanya ng magpapala. Kaya gano'n naman po yung paghalughog niya sa kanilang tolda. So, ngayon, ano po yung takot dito ni Jacob? Yung magharap po sila ni Laban, nagkaigwa po siyang takot. So, dahil pa po maghahampangan pala po sila ni Laban, yaon sa takot ni Jacob kung nabaga kung anong gibuon saya ni Laban. Pero kung nagkaampang na po siya, mahilita po digdi na naging bold siya. So, nagiging matapang siya dahil nga ni sa wala man siya pigibong maraw. So, ano po ang makukuha po kung aral tarigdi? Araw na po kita kaan, ang sa tuyang takot kay prontaman labanan. Minsan may mga takot kita sa buhay na pinagkakabutan, pero dapat pong malagpasan po ang mga bagay nito. Sabi nga ni Jacob duman sa topic niya, kung gusto mo malugugon mo toldame, kung gusto mo po hanapon mong maray sa toldame. So doon ang pigpapiling niya na kung aram mo sa sadiri mo na day ka pigigiver o aram mo sa mo na tunay ang pagtubod mo at pagsunod mo sa Diyos, day ka dapat na katakutan. So, dahil aram po na bakit hindi na dapat katakutan? Dahil aram po ni Jacob na ang Diyos ay napoprotektahan po siya. Ang Diyos ay pinoprotektahan siya ng Panginoon. So, dapat tapang maaraman kung sisi talaga ang dapat katakutan kaysa sa kinakatakutan sa buhay. Ang dapat mong maaraman na dapat katakutan sa gabos na bagay, ang katakutan ng Diyos at ang maparayo sa Panginoon. So yun po ito ang pagkakatakutan ni Jacob
sa iya. So mapareho siya sa Panginoon. Ayun, so dapat po day kita matakot na dahil ito ang magbibigay sa atin na mapalayo tayo sa Panginoon. So pangatlo po, what kinds of fear do you have? Sabi po basahin po sa 43 to 55. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo ay aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano po ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan, magbunton tayo ng bato, at siya magpapaalala sa ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tawa na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato, ito'y tinawag ni Laban na Jear Sahadutha. At Galeed naman ang tinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpapaalala sa kasunduan nating dalawa. So, dito po makikita natin na natalo po si Laban sa kanilang dalawa. So, mas nanaig yung totoong Diyos sa kanilang buhay. So, umuwi siya na walang dala kahit ano man. Dahil naunawaan niya na ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay kay Jacob, at wala siyang ibang naisip kundi wala talaga siyang kakayanan na labanan si Jacob. Kapanin po digdi po sa na wala talaga kakayanan si Laban sa Diyos ni Jacob. So naunawaan ni Laban sa kabila ng lahat, siya pala ang nangangailangan ng proteksyon. So digdi po kapanin na dapat pala siya ang magkay protection siya warang magkamibid sa Diyos. So, protection galing kay Jacob at protection mula sa Diyos ni Jacob. Naniniwala siya na ang pagpapala pa rin ng Diyos ay na kay Jacob. So, mayroon si Laban na baka pagdating ng panahon ay maghiganti si Jacob sa kanya dahil sa kanyang ginawa. So, kaya siya po ang nakipagkasundo kay Jacob. Gumawa siya ng kasunduan na nagpapaalala sa kanila kasama ang kanilang mga tauhan. So, ini po sa mga pinangalan nila sa kanilang kasunduan. So, Jear Sahadutha, sa wikang Aramaic ito po, isang bunton upang paalalahanan tayo, at Galeed naman sa wikang Hebreo na ang bato ang tagapagpaalala ng kasunduan. So, sinabi ni Laban na Mispa ang tinawag sapagkat sinabi ni Laban ng bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo magkalayo. So ano yung naging kasunduan nila doon ni Jacob? Ang nais lamang ni Laban ay itrato ng maayos ni Jacob ang kanyang mga anak, at huwag na lang dumating ang panahon na siya ay pagigantihan. At ito ang palatandaan o hangganan para maiwasan din ang paglusob sa bawat isa. So, kaninong Diyos po yung nanaig doon sa kanilang kasunduan? Yung Diyos po ni Jacob. Doon po sila sumumpa. So, sa Diyos ni Abraham na sinasamba na ama ni Isaac. So, kung babasahin pa po ang verse 55, sabi dyan, kinaumagaan, umuwi na si Laban matapos agkan ng kanyang mga anak at mga apo. So dito po, hiling po na igapo na siyang kapayapaan, bagamat wala man nangyari sa kanyang konfrontasyon kay Jacob, pero yung pag-alis nilang dalawa ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay. So, ano po ang makukuha po natin? So, ngayon po kapatid, kamusta na rin ba yung commitment natin sa Panginoon? Naalala mo pa ba yung mga time na tinanggap mo ang Panginoon sa unang pagkakataon, at sa buhay natin bilang Diyos natin ay siya ang naging tagapagligtas? So naalala mo pa ba yung plano ng Diyos sa ating buhay? Naalala mo pa ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? So
binibigyan mo pa ba ng time na magpuri sa Panginoon at pagsamba sa Diyos sa Diyos na buhay? So, ano yung mga bagay na kinakatakutan whom do you fear? So, sabi dito, Laman feared his worthless idols. So, si Laban po ay naging mapagmahal sa mga makanundong bagay. So, and Jacob struggles with fearing man and what man can do to him. But he is learning that he is the only worthy of his fear is the God that he is committed to provide for him and protect him. Pangatlo po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the beginning of understanding of who it is. So, iyon lamang po. Maraming salamat. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.